Good morning mga ka-DI. May sasagarin na naman tayo nito mga ka-DI. Sa umagang ito ay may gagawin na naman ako. At matagal na nang hindi rin ako nakapag-upload guys. At ito yung gagawin ko mga ka-DI sa umagang ito. At shout out dun sa mga subscriber ko. Thank you sa inyo. God bless kung saan man kayo ngayon. At nawa ang Diyos lagi kayong iingatan mga ka-DI. So narito ako ngayon guys sa aking gagawin. May electric pan ditong dalawa guys. So, dito sa aking shop, dito sa basement 1 sa aking pinapasukan. So binababa rito dahil hindi raw gumagana itong mga ito. Kaya ito yung kukumpunihin ko ngayon sa umagang ito guys. At makapag-upload na naman ako ng video dito. So ito, titesting natin guys. Di raw ito umiikot. Pa-plug natin guys. Ayan. So naka-plug na siya. So titestingan natin mga ka-DI. On natin. Yun oh, wala. Pero may ugong siya guys. Ibig sabihin okay yung thermal twist niya. May power siya, umuugong siya eh. Mararamdaman nyo may power yung electric fan nyo pag-onin nyo ng switch niya ay mayroong vibration, umuugong siya. Ibig sabihin may power siya. Ang problema lang nito, hindi ito umiikot. Matigas. Yan matigas siya guys. So linis lang ito mga ka-DI. So tune up lang kayo. Bubuksan ko to at lilinisan ko yung bushing niya at saka yung shafting niya. Babaklasin natin itong buong motor guys. So tune in lang kayo mga ka-DI. One eternity later. So ayun na nga guys. Pag nagbukas tayo ng ganitong motor klase ni guys na itong klaseng ganitong motor guys, kung makikita nyo, ito yung connection ng wiring nya. Yan, kung nakikita nyo, yan, may panali siya dito guys. Mga tanggal na yung cable tie ay naging lumutong, kaya putol na siya. Kaya kung magbaklas tayo nito at baklasin natin to, hindi tayo mag-ingat, yung mga wire dyan gabuhok baka maputol. So yun dapat mga ka-DI ang ingatan natin pagka nagbaklas tayo ng motor. Dahil sa akin kasi pag naglinis ako, talagang baklas lahat to para malinisan ko ng maayos yung both side ng bushing sa likod at saka yung dito sa harap. So kung magbaklas din kayo ng ganito, iingat talaga mga ka-DI para hindi mapuputol yung gabuhok ng mga wire na nakakonekta dito sa ating windings ng ating motors. So yun guys, isa sa mga tip ko na binibigay dito pag maglinis tayo at magbaklas ng motor natin. So antay-bayanan lang yung mga ka-DI. Tatanggalin ko yan at ilapag ko dito para maayos ko siyang madismantle. One eternity later. Yun na nga guys mga ka-DI. Kung makikita nyo itong motor natin, binaklas ko na galing dito sa casing. Nandito yung isa, ito yung mahigpit. Ayan ayaw umikot tong pinaka casing. Nahawakan ko na yung bushing pero ayaw umikot So kung makikita niyo mga ka-DI, yung wire yung sinasabi kong napuputol na, malutong na yung cable tie. So ito yung ingatan nyo guys, dahil may mga connection to yan, yung mga wire nagabuhok lang yan kung makikita nyo mga ka-DI. So masilan siya pag naputol, delikado na, hindi na talaga, kailangan i-rewind siya. So ganito ako kaingat para hindi maputol siya guys. So naghahanda na ako ng cable tie para talian ko muna siya para safe siya guys. So yun lang yung pinaka tip ko sa inyo mga ka-DI na kailangan ingatan nyo na bago nyo tanggalin. As much as possible, di talaga dapat to nahatak-hatak, dahil pagka nahatak ito ay mga malilit yung wire guys. Kung nakikita nyo mga ka-DI, ang sobrang liit yan, gabuhok siya.
gabuhok din man talaga yung windings dito ng motor natin, kaya yun, kailangan natin ingatan siya guys. So kung mayroon kayong cable tie kagad ganito, so talian na natin siya para hindi siya gumalaw. One eternity later. Kaya ito na mga ka-DI, nalagyan na natin ng tali at nakapaglinis na tayo ng bushing guys. So gamit ko lang ng basahan guys, at ilagay mo lang dito sa dulo ng screwdriver yan. Tapos ilagyan mo ng langis to at itusok mo lang, ikot-ikutin. So ganyan lang maglinis ng bushing guys. So ito naman okay na siya mga ka-DI. O yan, may ikot na siya guys. Oh. Ayan, oh. Kanina pag inikot natin yung rotor, sumasama to eh. So okay na siya guys, nalinis na rin natin yan. Natatanggal na siya. Oh. Yan, oh. Yan. So yan, oh. So katapat niyan guys, ito lang Singer, tapos W40. So ganun lang mga ka-DI. So assemble ko na to guys, at antabayanan ninyo para matesting natin kung iikot na siya mga ka-DI. So ganun lang kasimple mga ka-DI. Kung maglinis tayo ng electric fan, kailangan tatanggalin talaga ng buo para malinis na maayos. So yun guys, antabayanan nyo. One eternity later. One eternity later.
So yun mga ka-DI, na-assemble ko na yung mga electric fan na to. Dalawa to guys, parehas sila ng diferensya, stock up lang guys. So nakita naman ninyo kung paano maglinis ng ating electric fan. Ganun lang guys. So papakita ko lang sa inyo na itong mga electric fan na to ay gumagana na guys. So i-plug natin. Yan o. So testingan natin guys. Yan o. Para malaman niyo pagka ano. Yan. So gumagana na siya mga ka-DI. So ganun lang kasimple mga ka-DI kung maglinis tayo ng ating mga electric fan para bumalik ulit sa condition siya. So ganun lang guys. So parehas to sila ng diferensya. Yung pinakita ko, yung binaba rito sa baba. Kaya so hanggang dito lang mga ka-DI yung aking video. Kung gusto niyong matuto paano maglinis ng electric fan natin, na yung linis talaga na kasama yung mga bushing at saka yung shafting na malinisan natin, ganun lang guys, sundan lang ninyo itong video ko. So hanggang dito lang mga ka-DI, at God bless sa ating lahat, sa lahat na mga aking subscriber. Thank you. Sa hindi pa nakapag-subscribe, subscribe kayo guys, at don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa aking mga video mga ka-DI. So yun lang guys, bye bye, God bless.